Magandang araw! Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isang kwento na may pamagat ang kwento ng isang oras na akda ni Kate Chapin. Ito ay may orihinal na pamagat sa Ingles na The Story of an Hour. Alamin muna natin ang mga tauhan sa kwento. Una, si Ginang Lois Malyard, ang asawa ni Brentley Malyard na may lubhang sakit sa puso. Josephine, ang kapatid ni Lois Malyard na nagsabi tungkol sa pagkamatay ni Brentley Malyard. Richard, ang kaibigan ni Brentley Malyard na unang nakaalam kung ano ang nangyari sa istasyon ng tren. Brentley Malyard, ang asawa ni Ginang Lois Malyard na inakalang namatay sa aksidente sa istasyon ng tren. Ang kwento ng isang oras ni Kate Chapin. Batid ng lahat na may sakit sa puso si Ginang Malyard, kaya naman lahat ng pag-iingat ay ginawa nila sa pagpapaalam sa kanya ng masaklap na balitang patay na ang kanyang asawa. Si Josephine, ang kanyang kapatid, ang bumasag nito sa kanya. Sa paputol-putol na paraan ay unti-unting naipahiwatig nito ang pangyayari habang nakatabi naman sa kanya si Richard. Si Richard ay kaibigan ng kanyang asawa at siyang unang nakarinig sa balita. Nasa tanggapan siya noon ng pahayagan ng makarating ang balitang nagkaroon ng sakuna sa may riles ng tren kung saan isa si Brentley Malyard sa mga namatay. Naghintay lang siya sandali sa pagdating ng pangalawang telegrama upang makumpirma ang balita at saka nagmamadaling nagtungo sa tahanan ng mga Malyard upang siya ang maunang makapaghatid ng balita at maagapan ang ibang taong maaaring hindi maging kasing ingat at kasing banayad niya sa pagsasabi. Di tulad ng ibang babaeng nakaririnig sa ganitong masaklap na balita na di agad makukuha ang bigat at kahulugan nito. Si Ginang Malyard ay agad na napasigaw at buong pait na nanangis sa mga bisig ng kanyang kapatid. Nang mapawi ang matinding unos ng dalamhati, ay agad siyang nagkulong sa kanyang silid. Sinabihan niya ang lahat na gusto niyang mapag-isa. Napasalampak siya sa isang malaking silyang nakaharap sa bintana. Pakiramdam niya'y pagod siya. Pagod na hindi lang nadarama ng kanyang katawan, kundi umaabot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Natatanaw niya sa labas ng bintana ang mga dahon ng punong tila masayang-masaya sa pagdating ng tagsibol. Naaamoy niya sa hangin ang mabangong hininga ng bagong patak ng ulan. Naririnig niya mula sa ibaba ang sigaw ng tinderong nag-aalok ng kanyang paninda. Nakarating din sa kanyang pandinig ang mahinang himig ng awiting inaawit ng kung sino. Gayon din ang masasayang awitan ng mga ibong maya. Sa gawing kanluran ng kanyang bintana ay nakasilip ang bughaw na langit sa mga balumbon ng mapuputing ulap. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malambot na kotsyong nakabalot sa silya nang hindi halos gumagalaw, maliban na lang sa paghikbing tila bumibikig sa kanyang lalamunan at yumayanig sa kanyang buong katawan tulad ng isang batang sa pag-idlip ay humihikbi pa rin hanggang sa kanyang panaginip. Bata pa siya, may maganda at kalmadong mukha kung saan ang mga guhit ay kakikitaan ng katatagan at pagsupil sa kung anumang nararamdaman. Subalit ngayon, siya'y nakatitig sa kawalan, sa bughaw na kalangitang natutuldukan ng mumunting ulap. Hindi ito titig ng pagmumuni-muni, kundi pagpigil sa isang matalinong kaisipang nais kumawala. May isang damdaming paparating sa kanya at hinihintay niya ito ng may pagkatakot. Ano ba ito? Hindi niya maipaliwanag. Banayad at mailap. Hindi niya matanto kung ano. Subalit, nararamdaman niyang ito'y gumagapang sa kalangitan. Dumarating sa kanya sa pamamagitan ng mga tunog, ng amoy, ng kulay na pumupuno sa hangin. Ngayoy tumatahip ang kanyang dibdib at nakadarama siya ng kalituhan. Unti-unti na niyang nakikilala ang bagay na lumalapit at bumabalot sa kanyang pagkatao habang pinipilit niya itong paglabanan kahit pa wala na siyang lakas na makikita sa dalawang maninipis at namumuti niyang palad na malaya na lang niyang isang salita ang ibinulong ng kanyang mga labi. Paulit-ulit ang pagbigkas ng pabulong. Malaya, malaya, malaya. Ang titig sa kawalan at pagkatakot ay nawala sa kanyang mga mata. Sa halip, ang mga ito'y napalitan ng ningning. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bugso ng dugo ay nakapagparelax sa bawat himaymay ng kanyang buong katawan.
Hindi siya huminto upang tanungin kung ang damdamin bang umiiral sa kanya'y isang higanteng kaligayahan o hindi. Minaliit ng malinaw at mataas niyang pananaw ang nadarama. Alam niyang luluha siyang muli kapag nakita niya ang mabubuti at mapagpalang mga kamay na pinagsiklop ng kamatayan. Ang mukhang tanging titig lang ng pag-ibig ang inuukol sa kanya. Ngayoy matigas, kulay abo at patay. Subalit natatanaw na niya sa kabila ng mapait na gunitang ito ang paparating na maraming taon na kanyang-kanya na. Iniunat niya ang kanyang mga braso at kamay upang salubungin ito. Wala na siyang sino mang paglalaanan ng kanyang buhay sa mga darating na taon. Mabubuhay na lang siya para sa sarili niya. Wala nang makapangyarihang bagay ang magpapasunod sa kanya sa isang bulag na paniniwalang ang babae at lalaki ay may karapatang magpataw ng kagustuhan para sa isa't isa. Mabuti man o masama ang intensyon, isa pa rin itong krimen sa kanyang pananaw sa mga sandaling ito ng kanyang pagmumuni-muni. Subalit, mahal niya ang asawa, minsan-minsan. Madalas, hindi niya ito nadarama, subalit, hindi na ito mahalaga. Ano pa ba ang silbi ng pagmamahal sa harap ng malakas na damdaming itong bago pa lang niya nakikilala at bumabalot sa kanyang pagkatao? Malaya na ang aking katawan at kaluluwa, ang paulit-ulit niyang ibinubulong. Si Josephine ay nakaluhod sa labas ng nakapinid na pinto habang ang mga labi ay nakadikit sa susian at nagmamakaawang papasukin siya. Lois, buksan mo ang pintuan, para mo ng awa. Buksan mo ang pinto, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Ano ba ang ginagawa mo, Lois? Sa ngalan ng Diyos, buksan mo ang pinto. Umalis ka na, hindi ako gagawa ng bagay na magdudulot sa akin ng sakit, hindi. Ngayon pang siya ay tumutungga ng gamot mula sa buhay na nagmumula sa bukas na bintana ng kanyang silid. Naiisip na niya ang mga araw na darating sa buhay niya, mga araw ng tagsibol, mga araw sa tag-araw, at iba't iba pang araw na kanyang-kanya lang. Umusal siya ng maikling panalangin na sana'y humaba pa ang buhay niya. Kahapon lang naisip niya ng may pag-aalala na baka maging mahaba ang buhay niya. Tumayo siya at pinagbuksan ng pinto ang kapatid na kanina pa nangungulit. Makikita sa ningning ng kanyang mga mata ang tagumpay at naglakad siyang tila isang diyosa ng tagumpay. Sinapo niya ang baywang ng kapatid at masigla silang bumaba ng hagdan. Nakatayo si Richard habang naghihintay sa kanila sa ibaba ng hagdan. May nagbubuka sa susian ng harapang pintuan. Gulat ang lahat nang pumasok si Brentley Malyard. Halatang pagod ng kaunti, dala-dala ang kanyang bag at payong. Malayo raw siya sa lugar kung saan nangyari ang sakuna at hindi nga niya alam na nagkaroon pala nito. Ikinatulala niya ang malakas na pagtili ni Josephine. Naging mabilis si Richard na humarang sa pagitan nila ng asawa. Nang dumating ang doktor ay sinabing namatay si Lois dahil sa sakit sa puso, nang dahil sa kaligayahang nakamamatay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng panunuri-usuring basa sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Pamagat, ang kwento ng isang oras. May akda, Kate Chopin. Ang kanyang sagisag panulat ay Kate O'Flaherty na kanyang orihinal na pangalan. Ipinanganak siya noong Pebrero 8, 1850 sa St. Louis, Missouri. Meron pa siyang ibang sagisag panulat ang pangalang Catherine Chopin. Siya ang sumulat ng The Awakening, isang tanyag na nobela. Namatay siya noong Agosto 22, 1904 sa edad na 54 sa sakit na cerebral hemorrhage. Genre, maikling kwento. Ang maikling kwento o maikling katha ay nililikha ng masining upang mabisang maikintal sa isip at damdamin ng mambabasa ang isang pangyayari tungkol sa buhay ng tauhan o lugar na pinangyarihan ng mahahalagang pangyayari. Ito naman ang buod ng kwento, hindi ko na ito babasahin pa, basta tandaan nyo lang na sa pagsulat ng buod, pwede lamang ito na 5 hanggang 6 na mahahalagang pangungusap. Kinakailangan lamang na balikan isa-isa ang mahalagang pangyayari, pagdugtong-dugtungin ito para mabuo ang buod.
Dito naman tayo sa paksa. Ang isusulat nyo rito sa paksa ay dapat sumasagot sa tanong na kung tungkol saan ang binasa. Samantalang dito naman sa bisa, sa isip, sa damdamin, ay kung ano ang nadama at paano natigatig ang emosyon ng mambabasa. Ang mga naisulat ko dyan ay base sa aking pag-unawa. Kung mayroon kayong iba pang sagot, kayo na ang bahala. Dito naman sa mensahe ay kung ano ba ang gustong sabihin ng teksto sa mambabasa o maaari ring gustong sabihin ng sumulat ng teksto. Nagpapahiwatig ang manunulat at hinihinuha naman ng mambabasa ang pahiwatig nito. Ang sagot ko dito sa mensahe base sa kwento ay sa pagitan ng lalaki at babae ay kailangang pairalin ang paggalang, hindi maaaring dominahin o ituring na pag-aari ang isang nilalang. Dito naman tayo sa panghuli, ang teoryang ginamit. Base sa aking pagsusuri, umiiral talaga ang teoryang feminismo sapagkat ang pangunahing tauhan ay babae. Layuning magpakita ng kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin sa lipunan ng kababaihan. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Hanggang sa muli, paalam!